o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla, kababayan. Kasama ang social media, powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedikasyon ng Radyo Pilipinas.
Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa bansa, sinimulan ng Department of Agriculture ang pagbuo ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2 sa pagsasama-sama at pagbubuklod-buklod ng mga magsasaka at mangingisda na nagkakalapit at nagkakatulad ang produksyon. Tutulungan sila ng F2C2 na matukoy ang kanilang mga pangangailangan, mapabuti ang kanilang produktibidad, makamit ang economies of scale at gawing negosyo ang kanilang mga aktibidad sa agrikultura at pangisdaan. Para sa iba pang impormasyon, bumisita sa opisina ng DA8 F2C2 Regional Secretariat, Canhurao Hill, Tacloban City. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8 at ng himpilang ito. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Na ang labay sa alas 5 san aga. Adlaw kita Miyerkules, Agosto 13, 2025, day 225 over 365 days. Mopeng aga sa aton nga tanan, mopeng aga mga kaagri. Kumusta man kamo? Mata na kita no? Mata na kita sa alas 5 san aga. Inom kita sin kape. No. Upda ako niyo. Upda kami niyo dinhi sa atong programa Usapang Agrikultura. Kaupod natin sa Master Control sira Israel Taro ngan Joven Cardenas. Sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako luwatan iyo makakaupod Charmaine Perito. Dinhi sa atong programa, atong pagharampangan ang mga makabag-o nga kinaadman ngan oportunidad para sa aton mga parauma, mga parapangisda, mga negosyante sa agrikultura ug adton may kasing-kasing sa agrikultura. Siyempre, nagpapadayon ang aton misyon sa bulig sa Department of Agriculture ngan Presidential Broadcast Service. Okay, sa mga kasangkayan, maaram ba kamo nga base sa datos san Estados Unidos, 1/4 san populasyon sa bugos nga kalibutan in mga
kababayinan nga naukoy sa rural areas. Upod na nida, syempre, ang aton mga kababayan dinhi sa Region 8 Eastern Visayas. So ini nga mga kababayan, saran aton mga nanay, mga ate, tita, mga kapitbahay nga diri lang nagsaserbe nga ilaw ng tahanan, kundi ilaw and haligi san aton sektor san agrikultura, sa aton pangisdaan, sugad man. Pero mga kasangkayan, biskang gaano pa man kadako san era naging kontribusyon sining aton mga kababayan. Most of the time, mas guti ay nera access sa mga katunaan, sa mga kagamitan, sa edukasyon, sa merkado, kumpara sa oportunidad nga nakakarawat sa mga kalalakinan. And base liwat sa mga pag-aradman, kung matatagan na sa rasin pareho nga oportunidad ug suporta, mas maghihitaas pangayan linabi ang produksyon sa agrikultura ug mas mapaparig-on pa ang aton seguridad sa pagkaon. So yan ang aga mga kasangkayan, aton tatagan sin spotlight ang aton mga rural women, ngan mga women sa agrikultura, sa mga kabayinan ini nga nag-aararo, mga nag-aataman sa mga kahayupan, mga nagtatanom sa mga utanon, sugad man mga nagbabaligya sa mga merkado. Tanan iton samtang ginaalagaan liwat nera an era pamilya. So, antes kita magdiretso sa itan mga kasangkayan, ato na pamatian ang jingle nga ginpreparar sa Department of Agriculture, Adi at Kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan, sa negosyo pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa. Oras naton mga kasangkayan, 14 minutos na ang naglabay sa alas 5 sa aga. Kita mabalik ko humanlasan pipera ng mga pahibaro. News
news and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Hindi na lang sa sariling bayan ay papamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay at mas kinikilala. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras naton mga kasangkayan. 10:07 minutos na ang naglabay sa alas 5 san aga. Sa andam na ba kamo? Kita nain mahibaro na nabay ng mga istorya san mga kontribusyon san aton mga kababayan nga aada sa rural areas. Era kontribusyon san aton sektor san agrikultura. Ng taganlot naton pagkilala, in nga era kusog, an era kalisto, an era paningkamot, tigang san pagtrabaho sa bukid, pakado sa mga merkado, kutob, san pag-alaga san era mga pamilya. Sa aton na pamatian, hilngan, in nga aton audio-visual presentation. Po si Grabella Rile from Sabangbao, Ormoc City. Nag-i-imagine ako na sana may ganito akong farm and then hinahinay ako bumili ng baboy, konting dalawa o 3 biik, sunod manok, sunod kambing, hantod na integrated na siya. Sa Farmville, merong 3 hectare na corn, gulayan, humay at mga integrated trees. Meron kaming 100 trees na mangga, 800 na kakao, 1 hectare na jackfruit, meron din kaming limonsito, meron din kaming coconut, marami pa. Sa una, ginawa nilang katubhan. Tapos, una, nagpensa ko ng mga lubi. Second, nagtanom ako ng limonsito. Tapos, hinay-hinay kong nagpalit sa biska ng mga tanim. Hantod na nakadungog ako sa City Agriculture Office na mayroon silang binhi na ipanghatag sa mga farmer. Kaya nagpa-register ako sa City Agriculture Office. Ang practice ko po sa corn, nag-organic po kami. Nagbasal, organic fertilizer, nag-burmi, sinagol ko sa risal. Ang corn, isang tanim mo lang, marami ng use. Pwede pa sa feeds,
pwede pang makain, pwede pang mabugas, tapos mabaligya pa nato, makatabang pa siya sa financial nato. Pag market ko sa mga bunga, nagko-contact ako sa online, tapos napupunta ako sa mga office, ma-attend ako ng Zumba, socializing. Kahit saan ako pumunta, meron ako mga product na dala sa sasakyan, kahit ano doon, para kung may tatanong sila, makahatag ako sa kanila ng mga paninda ko. Ang career niya is coming from nurse, pero dedicated siya to farming. Nagustuhan niya or na-in love siya ng pag-ano natin sa agriculture. Yun, isa din sa potential na nakikita ko sa kanya is magaling talaga siya sa mga bagay-bagay. Ang nakikita ko sa kanya which is magaling siya mag-ano ng mga kabataan pag tungkol dito sa farming, at hindi lang sa farming, sa influence na yung pagbebenta. Iniinganyo ko ang mga farmer, kung meron pa kayong mga vacant na lot o iniinganyo ko kayo na magtanim kayo ng corn, gulay, rice. Hindi naman mahirap maging woman farmer kung talagang nasa puso mo o hilig mo, 'di ba? Kay sa farming nag-i-enjoy, mawawala ang mga problema mo, kahit maraming problema dumating, pumunta ka lang sa farm. Sa women farmer, syempre nasa tayo, kasama natin ang pagbebenta, sa mga tao. Huwag nating aalisin ang smile, tapos kahit ano pang dumating sa atin, basta laging smile tayo, happy lang. Kahit anong ginagawa natin, huwag natin aalisin na magtanim kahit sa paso lang o sa mini garden or sa mga sako. Magtanim po tayo. No farmer, no food. Ako di ay si Maria Rielos Mahadas, taga-soy ng atang Tabangon Leyte. Duha ka buka kong anak, babae ug lalaki. Usa ako ka farmer. Nagsugod ko sa pag-farmer is 20 years old ko. Kaya ako ang tatay, way kauban ba kamiran duha sa amo ang balay. Kaya akong mga igsoon to sa Manila. Gipauban na lang ko nila sa akong tatay kay para na siya'y kauban. Unang ako na lang yung gikuan karon is a farmer. Moto na nag-farming minami humayan na apo mi maisan dito sa ilahang area nya nagbuhi mi og kanang mga hayop. Akong gipili kana kay tungod kay tan-aw nimo na dako siya og hago, pero kung tarungan lang nimo pag dumalas ang imuhang usa ka mag-uuma, naadjog kay ma-earn or ma-save sa imuhang usa ka kanang manguma. Wapay Women's Association diri sa Tabango mag-create kuno ko og women's mo to nag-create mi nya ako jung gipa-establish antud nakita nila na kanagaling among gipa kanang
ma-implement jud tanan nilang gipanghatag muna ingani na mi karon. Ang kabudlay jud is sakripisyo lang sa usa ka association na magduma kalabi ikaw mo magduma tanan nilang mga intriga sa imuha, tanan nilang pang istorya sa imuha, imura jud siyang dawaton kay dapat naa kay pasensya, taas sa imong palos bilang usa ka presidente or nagdumaan ng asosasyon o tiyaga lang jud ang importante sa usa ka asosasyon. Sa tinura maura na among panginabuhian kung dili mi pud katanom, dili mi ka ingana tungod kay kami dili Renfield niya ugway uwan dili pud mi katanom, pero amo ra pud intercropping kagaya atong nay time na drought mi amo siyang gitamnan jud og mais kay para jud na naami makaon ipalit ikuan ibugas buga amo nang kanon ang mais. Sa among association ang dakog natabang sa moa si Governor Mick Petilla kay gitagaan mi niya og breeding fish kanang tilapia o sa kanang manuka namo kan itlogan. Unya ang DE LGU DE tagaan pod mi og kanang mga seeds na among tamnan sa ang communal garden o sa individual namo na kanagaling pagpanguma o mga seeds sa rice and corn nya with abono, tagaan po mig abono sa LGU. Karon gitagaan na pod mi og missionary sa kuan RCEP, tagaan mig missionaries og tractor, harvester para gaan ra kayo ang amo ang pagtrabaho. Sa karon dako jud kayo og kanang improvement. Pilmiro o na pagpamasak namon nag-decide na pod mi akong bana na magpalit mi og tricycle, hantod na nagpalit mi og sakyanan na double cab. Munang nakatigom mi nakapalit mi og lote, karon yan nakahimo mi og balay. Nya nagdispersal na pod mi sa amo ang mga membro sa among swine kay para jud na kanang makatagamtam pod sila unsay na sa among address sa among asosasyon nya sa among kabaw amo na pong gidispersal at gitagamig usa ka kabaw karon nahimo na siyang tulo nya nana sa amo ang membro ang tulo. Ang amo pong presidente usab na po siya ka-active na kung unsa may iyahang mga kaayuhan nga madawat namo sa gobyerno sama sa DE or sa MIC, active siya ma'am at saka ug unsay mo makaayon amo jung gibutang sa among asosasyon nga dili mami mabungkag, dili mi magkawatak-watak bisag tanang asosasyon ma'am. Sa tanang asosasyon din sa Tibok Tabango ma'am, ang among presidente daghang nakahanga sa iya ha kay tungod nga may siya muda sa iyang mga member. Ang siya kugihan siya, in short kugihan mit siya niya usa ka presidente sa asosasyon nasa iya ang kining kinaiya gani nga mapailobon muna usa ka hiyas nga kinahanglan sa usa ka presidente kay kung dili ka mapailobon lain-lain man gud ang kinaiya sa matag membro nagi siya kinaiya nga kugihan siya dili lang siya mag-focus sa usa ka trabaho niya andam siya napoy usa kaniya ka kinaiya kining andam siya mo invest og kwarta para mo daghan ang uban tao kay kung doon na kwarta murag gusto nila gastuhon na kaya naman pero siya murag iyang i-invest aron mas mulambo pa doon na siya kinaya pagka negosyante ba usa na siya kayunig na kinaya ni lot-lot. Sekreto ra jud na siya na pagpanguman nato na dapat jud hands-on ka kay
ug dili ka hands-on, puro ka sweldos, suhol-suhol, nga dili ikaw may mga mot, siguro makaganan siya ka gamay ra, pero dili jud parihan na ikaw jud mismo ang mangunay, kay minus ang imong gasto nya kanang napadyo kay mga idea labaw imong magamit ang imong mga trainings ingana. Muna akong giawhag sa tanan ng mga babae na pagpanguma na mo, kay ang pagpanguma naara diri ang kwarta. The Department of Agriculture recognizes the important role of women in food security. As such, the DA underscores the importance of empowering women farmers. Through its Gender and Development Program, in accordance with Republic Act 9710, otherwise known as the Magna Carta of Women, the agency provides access to resources to women farmers, such as farm inputs, farm machineries, access to credit, marketing, and many more. Ang 2020 dakon nabuligan agriculture amon ng kanan region, kay tagang kami niran mga inputs, mga seedling. Kung anon amon kinahanglan, tatagang kami nira. Tagang kami machinery nga cultivator, diri na kami nagkikinuan, nagpipinala, kay nagko-cultivate naman kami, kaya noon ang paparado lang tapos si pipi ko. Yan na nagko-cultivate na kami, kay may da naman kami mga makina. Kuan itong baboy nga native ang iragin hataga amon. Nakarawat ko nga baboy usa. Ginhimo ko nga anay. Nakabulig mo paghapon kay nakatagam-tab kay nakabulig ginihamo kaya nakapaghimo kami kuan balay. Tungod din nga kanan ang baboy anhalin, tapos nakag-ihaw kami. Tapos nakag-ihaw kami itong mga New Year, kung may mga okasyon. Tibuok good Tabango ang inangatan ang dako ang rice area aw ikadtulo. Gusto injud to namo na makinarya na mi atop tabangan na kanang matagaan jud mi sa RCEP o ganang makinarya karon gihatag na sa amoa. Dako ma'am ang pagkabulighan Department of Agriculture an amon association kay kami mismo wari namon mga kwarta nga igin panmamalitin mga liso kung ano-ano pa dida mga inputs hira nahatag hira amon nahatag hiran mga liso mga gamit partihan baga pag pananom so gaditon. Through the various interventions they have received, women farmers also emphasized the significant improvement in their productivity and the upliftment of their lives. Mga babae manggod kami, mga kababayiran nga ore trabaho, tapos adto laera, tapos kahuman ngadto itira trabaho tira balay, na magtatanom-tanom liwat kami. O tanon naman la panggamit la tamon mga panginahanglanon hitamon mga balay. Ang purpose namon it na makabulig man la kami namon mga asawa kay rada man la kami balay yan pagtatanom, tapos it na para liwatan amon mga anak kay makadugang-dugang liwatan kay nakakabaligya man kami kung nadadamo ng tanom, nakakabaligya kami. Nakakadugang-dugang ang balon man lang mga anak kay di man kami nanapalitan o tanon. Nakakabuligya amon. Iyan na nga panahon, dere na yan na kinahanglan nga iklalaki la magpapakabuhi para sa atong pamilya. Kinahanglan kita nga kababayinan, bumuling kita atong para sa asawa, nga dahil atong para pamilya. Kay dere ito pwede nga, iyan na nga panahon, dere pwede nga itlalaki la magtitrinabaho mahulat kala.
The purpose of which is to show to our farmers that there is money in agriculture. Despite that I am already of age, I am already a senior citizen, agriculture is my passion. I don't intend to stop because I want to share this to our young people of our society. Over the years, women farmers have proven themselves as food heroes by excelling in their field and making significant contributions not only to their families but also to their communities. Si Maria Rielos Mahadas, taga-soy ng atang Tabangon Liti. Duha ka buka kong anak, babae ug lalaki. Usa ako ka farmer. Nagsugod ko sa pag-farmer is 20 years old ko. Kaya ako ang tatay, way kauban ba kamiran duha sa amo ang balay. Kaya akong mga igsoon to sa Manila. Gipauban na lang ko nila sa akong tatay kay para na siya'y kauban. Unang ako na lang yung gikuan karon is a farmer. Moto na nag-farming minami humayan na ako may maisan dito sa ilahang area. Nagbuhi mi og kanang mga hayop. Akong gipili kana kay tungod kay tan-aw nimo na dako siya og hago, pero kung tarungan lang nimo pag dumalas ang imuhang usa ka mag-uuma, naadjog kay ma-earn or ma-save sa imuhang usa ka kanang manguma. Wapay Women's Association diri sa Tabango mag-create kuno ko og women's moto. Nag-create mi niya ako yung gipa-establish antud nakita nila na kanagaling among gipa kanang implement jud tanan nilang gipanghatag muna ingani na mi karon. Ang kabudlay jud is sakripisyo lang sa usa ka association na magduma kalabi ikaw may magduma tanan nilang mga intriga sa imuha, tanan nilang pang istorya sa imuha, imura jud siyang dawaton kay dapat naa kay pasensya, taas sa imong palos bilang usa ka presidente or nagdumaan ng asosasyon, o tiyaga lang jud ang importante sa usa ka asosasyon. Sa tinura maura na among panginabuhian kung dili mi pud katanom, dili mi ka ingana tungod kay kami diri Renfield niya ugway uwan dili pud mi katanom, pero amo ra pud intercropping kagaya atong nay time na drought mi amo siyang gitamnan jud og mais kay para jud na naami makaon ipalit ikuan ibugas amo nang kanon ang mais. Sa among association ang dakog natabang sa moa si
Governor Mick Petilla kay gitagaan mi niya og breeding fish kanang tilapia o sa kanang manuka namo kan itlogan. Unya ang DE LGU DE tagaan po mi og kanang mga seeds na among tamnan sa amo ang communal garden o sa individual namo na kanagaling pagpanguma o mga seeds sa rice and corn nya with abono tagaan po mig abono sa LGU. Karon gitagaan na pod mi og missionary sa kuan RCEP tagaan mig missionaries og tractor harvester para gaan ra kayo ang amo ang pagtrabaho. Sa karon dako jud kayo og kanang improvement. Pilmiro o na pagpamasak namon nag-decide na pod mi amo akong bana na magpalit mi og tricycle hantod na nagpalit mi og sakyanan na double cab. Munang nakatigom mi nakapalit mi og lote karon yan nakahimo mi og balay. Nya nag-dispersal na pod mi sa amo ang mga membro sa among swine kay para jud na kanang makatagamtam pod sila unsay na sa amo address sa among asosasyon nya sa among kabaw amo na pong gi-dispersal gitagami ko sa kakabaw karon nahimo na siyang tulo nya nana sa amo ang membro ang tulo. Amo pong presidente usab na po siya ka-active na kung unsa may iyahang mga kaayuhan nga madawat namo sa gobyerno sama sa DE or sa MIC active siya ma'am at saka ug unsay mo makayon amo jong gibutang sa among asosasyon nga dili mami mabungkag dili mi magkawatak-watak bisag tanang asosasyon ma'am sa tanang asosasyon din sa Tibok Tabango ma'am ang among presidente daghang nakahanga sa iya ha kay tungod nga may siya muda sa iyang mga member ang siya kugihan siya in short kugihan mit siya nya usa ka presidente sa asosasyon na sa iya ang kining kinaiyagan nga mapailobon muna usa ka hiyas nga kinahanglan sa usa ka presidente kay kung dili ka mapailobon lain-lain man gud ang kinaiya sa matag membro kining nagi si kinaiya nga kugihan gid siya kugihan siya dili lang siya mag-focus sa usa ka trabaho niya andam siya napoy usa kanya ka kinaiya kining andam siya mo invest og kwarta para mo daghan ang uban tao kay kung doon na kwarta murag gusto nila gastuhon na kaya naman pero siya murag iyang i-invest aron mas mulambo pa doon na siya kinaya pagka negosyante ba usa na siya kayunig nga kinaya ni lot-lot. Sekreto ra jud na siya na pagpanguman nato na dapat jud hands-on ka kay ug dili ka hands-on puro ka sweldos suhol-suhol nya dili ikaw may mga mot siguro makaganay siya ka gamay ra pero dili jud parehan na ikaw jud mismo ang mangunay kay minus ang imong gasto nya kanang napadyo kay mga idea labaw imong magamit ang imong mga trainings ingana muna akong giahwag sa tanan ng mga babae na pagpanguma na mo kay ang pagpanguma naara diri ang kwarta. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Oras naton mga kasangkayan. 10:06 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 6 san aga. So grabe no, iningatan mga rural women in agriculture. And mga ka-agri, mga kasangkayan na di regular natin napapansin pero most of the time siraan aada sa luyo
san kalampusan san aton mga panginabuhian. Sira ang nagbabudget san kita, sira liwatan na may merkado, sira nagpapakaon, nag-aalaga sa mga hayop, sugad man, sira paghihapon na nag-aasikaso san pagbaligya san mga produkto sa merkado. So mga ka-agri, ang kababayinan sa agrikultura, dirila sira kasugbong, dirila sira kabulig, kundi ang mga kababayinan sa agrikultura, sira gihapon in mga leader, tagapagtaguyod san seguridad sa pagkaon. Sanglit importante nga igpadayon naton sira nga suportahan pinaagi sini nga mga programa san gobyerno sugad san paghatag sin training, pautang, suporta, marketing assistance. So we hope mga kasangkayan Autan oras nga 15 minutos na la nagpapabilin antis mag-alas 6. We hope nga naklaruhan kamo. Yan ang aga sini nga atong programa san kusog san mga kababayinan sa aton sektor san agrikultura. An mga kababayinan inabulig sira san aton mga kalalakinan. Madalat sira sin may sa dedikasyon nga magpadayon nga magtrabaho. Sanglit sa aton mga kababayinan nga namamati na sa atong programa. Saludo kami nga tanan sa iyo. And sa mga kalakinan naman diri naton kalimutan nga suportahan o kilalalon ini nga mga kontribusyon sa aton mga kababayinan sa aton sektor. Oras naton 14 minutos na laan nagpapabilin antis mag alas 6 san aga ngan para san aton mga agri updates nga naandam para na ang adlaw. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Siyahan sa aton mga update. Padayon paghihapon ang pagpahilawig sa 20 pesos rice program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para sa gugtiay nga mga parauma base ini sa Department of Agriculture. So yan na adlaw Miyerkules, Agosto 13, nakatalaan ang paglansar sini nga programa kundiin may da mga parauma nga may da diri malahos 3 ka hektarya og rehistrado sa RSBSA in pwede pumalit sa 10 ka kilo nga bugas kada bulan sa kantidad nga 20 pesos per kilo or pwede lot nira kuhaon tigda and 50 kilo o nga sako para ini sa bulan Agosto kutob Disyembre. Saring pa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laural Jr. nga diri ini peritay karoyagla nira nga biskan paano gumaan ang kinabuhi san mga nagpapakaon sa nasod sa ini nga pitad pakadto san food security. May kaso baylat ini nga long-term reforms sugad san pagpahitaas san rice imports tax og temporaryo nga rice import suspension. Pero aminado ang DA nga maluya ang policy change tungod san kakulangan san malalauman nga datos nga unta na ihatag na kung nagpapabilin paghihapon ang regulatory powers san NFA. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Sa aton ikaduha nga update, full support ang Department of Agriculture para sa bag-o nga Joint Memorandum Circular JMC nga magpapalaksi sa pagsulod sa dagko nga mga investment sa sektor san agrikultura ug pangisdaan. Personal nga ginpermahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laural Jr. ang JMC nga magpaparig-on sa koordinasyon sa Investment Facilitation Network Infanet ug maglalapat sa mga probisyon tikang sa Executive Order No. 18 nga na-institutionalize sa Green Lanes for Strategic Investments kaupod sa interagency effort antay 38 nga national government offices lakip na ang DTI, Department of Finance,
DILG ug Bureau of Customs tanan nagbuburbligay para maibanan ang red tape ug mapalaksi ang pag-aproba sa investment proposals. Saring pa kan Chulaurel nga mas madali na pagkena para sa investors sa agri-fishery sector, mas malaksi ang proseso, mas maayos ang koordinasyon ug mas dako ang tsansa nga makapag-aghat investment para sa mga probinsya. Ilarom sa JMC, tututukan ang DA sa agribusiness, mechanization, food security ug rural infrastructure. May nakalaan liwat nga NFA net focal unit sa DA para siguraduhon ang malaksi nga koordinasyon sa pagsunod sini nga mga patakaran. Target sini mga kaagri, mas damo nga trabaho sa probinsya, modernisado nga pagsasaka ug pagpangisda ug mas itaas nga kita para sa aton mga parauma ug mangirisda. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. In para sa naton katapusan nga update. Adi mga kaagri, nagpatuman temporaryo nga import ban ang Department of Agriculture sa live cattle ug buffalo o baka ngan Carabao pati naliwat ang era mga produkto ug byproducts tikang nasod France ug Italy tungod san kumpirmado nga outbreak sa lumpy skin disease LSD. Ada sa nakasurat Memorandum Orders 43 ug 44 nga ginpermahan sa Agosto 1 ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. ini nga nasabi nga mandato. Lakip liwat sa ban ang mga embryos ug semen pero exempted naman ang mga hide nga salt-treated blood meal, non-skeletal meat, gelatin, collagen, tallow, pati milk products nga na-pasteurize na. Ang LSD inusa nga highly contagious viral disease nga most of the time nagsasarang sa kagat san lamok, langaw o garapata. Diri man nakamamatay pero pwede nira pahamubuon ang milk production magresulta sa weight loss sa mga kahayupan ug magpaundang san kalakalan. Sa Italy, una na nga na-report an outbreak sa July 18 sa Orani, Nuro, Sardinia, samtang sa France sa June 23 sa Chambéry. Tanan kumpirmado sa era mga veterinary authorities. Sigon pa kan Secretary Chulaurel nga ini inusang precautionary measure para proteheran ang livestock industry sa Pilipinas ug marikyan ang pagsulod sa mga sakit dinhi sa nasod. Magpapabilin ang ban kutob nga masigurado nga safe na utro ining mga bansa nga apektado base sa World Organization for Animal Health standards. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Oras naton 8 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 6 san aga. And para naman sa aton weather update. Pilipinas Weather. Para na adlaw Miyerkules, Agosto 13, lalauman ang maabot sa 50 to 100 millimeters nga pag-uran sa Batanes ngan Cagayan. And kung adaman sa bundok o higtag-as nga mga lugar, mas dako paghihapon ang tsansa sa pagbagsak san uran. Dugang pa sini, mahulos ang tuna sa ibang mga lugar sanglit mas delikado ang pagbaha o pag-anas san tuna. Pahinumdum pa sa DA, pag-asa nga mag-andam, magherot og proteheran ang kinabuhi ug mga propiedad. Lauman paghihapon ang mga heavy rainfall warning o thunderstorm advisory tikang sa pag-asa regional offices para sa mas detalyado nga mga babala. Para sa kompleto nga detalye sa aton weather update, ari si Ma'am Lori de la Cruz Galicia, weather specialist tikang sa DOST Pag-asa Sentral. Magandang umaga Pilipinas, narito ang latest kay Typhoon Goryo.
Patuloy pa nga itong lumakas at ngayon ay taglay na ang maximum sustained winds na umaabot sa 140 km per hour near the center at gusts pong umaabot sa 170 km per hour. Ang kanyang sentro ay huli pong nakita sa layong 165 km northeast po yan o hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. At ngayon nga po ang kanyang pagkilos ay pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Kasalukuyan ay direktang naapektuhan po nito ang Batanes Province in terms yung hangin niya o severe winds. Makakaranas ng pabugso ng hangin doon sa Batanes Province. Habang in terms of mga pag-ulan naman ay nakakaapekto ito ngayon dito sa Batanes, maging sa Cagayan Province, Ilocos Norte at Apayao Province. Sa natitirang bahagi naman ng bansa ay habagat o southwest monsoon ang nakakaapekto at nagpe-prevail at nagdudulot din ho ito ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating kalupaan. Maya-maya lamang iisa-isahin po natin yung mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Sa latest na track na ipinalabas po natin ngayong 5 a.m. sa ating bulletin, makikita nga po natin in the next 12 hours, generally ay pahilagang kanluran pa rin ang kanyang magiging direksyon. So, inaasahan natin na magla-landfall po ito sa Taiwan o southern part ng Taiwan ngayong araw din. At nakikita nga po natin, based na rin po dito sa ating pinakita po na track, itong shaded areas kung saan makikita po natin hagip ng radius ng bagyo ang Batanes Province. Ibig sabihin, yung mga pagbugso ng hangin doon ay inaasahan dulot ni Typhoon Goryo. So kung mag-persist po yung kanyang projection, posible rin ho na this afternoon o mamayang gabi ay lumabas na rin ho ito ng ating area of responsibility. Gayunpaman, patuloy pa rin tayo magantabay sa magiging updates ng Pag-asa. Kaugnay dyan, signal number 2 pa rin ay nakataas sa Itbayat, Batanes o sa municipality ho ng Itbayat doon po sa lalawigan ng Batanes. Habang signal number 1 naman sa natitirang bahagi pa ng Batanes Province. Kaya sa mga kababayan natin doon, patuloy natin silang pinag-iingat, maging alerto po tayo dahil sa lugar na nakataas ang signal number 2, possible lang 62 to 88 km per hour na wind o lakas ng hangin at posibleng magdulot ng minor to moderate threat to life and property. Habang yung nakataas naman ang signal number 1 ay posible ang 39 to 61 km per hour na maximum sustained winds o lakas ng hangin at pwede magdulot ng minimal to minor threat to life and property. Samantala, dahil naman sa habagat, inaasahan din natin yung pagbugso ng hangin sa Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, sa eastern portion ng Isabela at northern portion ng Ilocos Norte. Kaya pinag-iingat din natin ang ating mga kababayan doon dahil bagamat wala pong signal o tropical cyclone wind signal sa mga nabanggit nating lugar, ay posible pa rin silang makaranas ng mga pabugso ng hangin dulot ng bagyong Sigoryo. Ibig sabihin, dulot po ng southwest monsoon rather, yung na-enhance na habagat na-enhance po ni Typhoon Goryo. Samantala, in effect pa rin ang ating weather advisory, so possible pa rin yung 50 to 100 millimeters of rainfall sa Batanes Province at Cagayan Province. Dahilan pa rin nito o direktang epekto pa rin nito ni Typhoon Goryo. Kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon, maging alerto po at inaasahan nga natin ang halos widespread na pag-ulan dahil nga po sa epekto ng bagyo. Samantala, para sa forecast natin sa araw na ito, mananatiling maulap ang papawrin na may mga pag-ulan sa Ilocos Norte, Apayao at Cagayan Province dahil sa epekto ng bagyo. Samantala, sa Batanes Province ay maulang panahon na may pagbugso po ng hangin dahil din kay bagyong Goryo. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, so particular dito sa Mimaropa region, dito po sa Masbate, Albay, Sorsogon at maging sa Camarines Sur at Catanduanes, asahan natin ang maulap na papawrin at mataas pa rin tsansa ng mga pagulan sa halos maghapon dahil sa epekto ng habagat. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi naman ng bansa ay mga localized thunderstorms po ang pwedeng magdulot ng mga pag-ulan. Anytime of the day po yan. So, posible yung mga 5 minute to 1 hour na buhos ng ulan anytime of the day dahil sa mga pulo-pulong pagkidlat, pagkulog. Sa temperatura naman natin sa Metro Manila from 25 to 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat. Sa Baguio ay 16 to 22 degrees Celsius. Tugigaraw ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Lawag ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay malamig din from 23 to 32 degrees Celsius at sa Legazpi ay 25 to 33 degrees Celsius.
Samantala sa Western Visayas, sa Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, maging dito po sa mga region ng Bangsamoro at Suksargen, asahan din natin ang maulap na papawirin at mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog dahil sa epekto ng habagat. Sa natitirang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, posible rin ang mga localized thunderstorms. So, pa rin maging kampante saan man ang lakad natin for today, huwag kong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Gayon din sa Iloilo. Sa Puerto Princesa ay 25 to 31 degrees Celsius rin at sa Kalayaan Islands. Sa Cagayan de Oro ay 25 to 31 degrees Celsius. Gayon din sa Zamboanga Peninsula o sa Zamboanga City at 25 to 32 degrees Celsius naman sa Davao City. Nakataas din ang ating gale warning ngayon sa Batanes. So, ibig sabihin, posible nga po o nakikita po natin na maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng karagatan doon. Kaya't hindi pa rin ina-advise na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat, especially yung maliliit na sasakyang pandagat dahil sa delikadong kondisyon ng karagatan doon dahil sa presence ng bagyong Sitcoryo sa extreme northern Luzon. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ang next bulletin po natin will be at 11 a.m. in the morning. Mamaya lamang ho yan, kaya't mag-antabay po tayo sa magiging updates ng Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Thank you, Ma'am Lori de la Cruz Galicia, Weather Specialist, tikang sa DOST Pag-asa Sentral, para paghatag sa aton sa updates ang ginbabantayan nga Typhoon Goryo. Oras naton, punto, 6:00 ng aga. That's all for today. Utro damang salamat sa nipagpamating at pagtambong sa natong programa. Shoutout mo pinga-aga sa mga nagkikitayan na sa naton live sa Facebook. Good morning, Franz Navarrete Probe, Irish Nicole, Rom Navales Tugunon, and good morning, Jennifer Golmatico. Ngan sa tanan nga mga nagkikitayan na sa naton live sa Facebook o YouTube, Radyo Pilipinas Kalbayog, namamati sa aton mga radyo, 882 kHz AM dial. Nakaupod naton sa Master Control sira Ezra Altaro ng Joven Cardenas ng sangaran sa aton acting station manager Hinaro Navalon, akluwatan iyon nakaupod Charmaine Perito. Padayon paghihapon kita ang mag-urugpod buwas naman nga adlaw Huwebes, Agosto 14, tigang 5 a.m. to 6 a.m. sa lain na liwat ng edisyon sa aton programa. Masunod na ang programa, Morning Report. Mga itong mga ka-RP, stay safe, productive, and always inspired. Inan atong programa, Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas.